Magsisimula ang tribulation. Lilitaw ang isang tao, kakit-akit, maayos magsalita at tinatanggap ng marami. Sinasabing tagapag-ayos ng gulo, nagdadala ng pangakong kapayapaan. Sa umpisa, magsisimula siya sa kapayapaan. Magtatanghal siya ng solusyon sa sigalot ng mga bansa, kasunduan, seguridad, at pagbangon ng ekonomiya. Maraming tao ang humahanga sa kanya. Ngunit ito ay maskara lamang. Sa likod ng ngiti at plataporma, may tinatagong layunin. Nagbibigay siya ng mga palatandaan at ang mga himala upang paniwalaan ang kapangyarihan niya. Marami ang nahuhulog sa kanyang palabas. Sunod, magtatakda siya ng pangunahing kaayusan, kontrol sa kalakalan, pamahalan, mas teknolohiya. Unti-unti, ang mga infrastruktura niya ay magiging paraan para higpitan ang kanyang paghahari. Mga dokumento, transaksyon, at marka na kakailanganin para mamili at makidalo sa lipunan. Habang nagpapakita ng pag-aayos, ipipilit niya ang kanyang mga kondisyon. Sundan siya, magtulungan para sa kapayapaan. Kasabay nito, propaganda at balita ang magpapakita ng kanyang kabutihan at slalagay sa mali ang mga tutol sa kanya. Ngunit ang tunay niyang intensyon ay panunupil. Sa oras na lumakas ang kontrol, sisimulan niyang supilin ang pananampalataya sa Diyos. Ang masidit susunod ay tatamaan, tatanggalan ng pribilehiyo, at maaapektuhan ang kalayaan. Sa kabila nito, may pag-asa. Ang pagtatangka niyang pahinain ang pananampalataya ay lalong magpapalakas sa mga tapat. Magtitipon ang simbahan, magpapatibay ang banal na espiritu, at mananatili ang katotohanan. Babala sa atin, maging mapagmatsyag. Huwag magpadalos-dalos sa unang anyo ng kapayapaan. Suriin ang mga tanda kung ang kapayapaan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kalayaan at pagpilit sa pagsamba sa Kanya. Iyan ay babala. Sa madaling salita, tatlong yugto ng panlilinlang. Una, kapayapaan at karisma. Ikalawa, kontrol at peking himala. Ikatlo, paglalantad ng tunay na intensyon, panunupil at pagpilit sa pagsamba. Manatili, magdasal, mag-aral ng salita at magtulungan. Ang pinakamabisang panlaban sa panlilinlang ay ang pananampalataya at kaalaman sa salita ng Diyos. Huwag matakot. Ang Diyos ay nasa kanyang luklukan at ang huling salita ay kanyang katarungan at pag-ibig. Sa gitna ng panlilinlang, ang katotohanan ay lalabas at ang mga tapat ay aalalayan hanggang sa wakas.